Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang makapanindig balahibong karanasan ko simula nung ako ay bata at patuloy pa rin po talagang sumasabay sa akin hanggang sa edad kong ito. Nais ko lamang pong ibahagi ang kwentong ito hindi para tularan kundi magsilbi nawang babala sa sino mang magtatangkang susubok sa mundong hindi natin lubos na maunawaan. Ito po kasi ay kwento na may halong takot, pangungulila at kasuklam-suklam na realidad na tila nagbigkis sa akin at sa mga nilalang mula sa kabilang dako. 7 taong gulang pa lamang ako, taong 2002. At sa murang edad na ito, namulat na ako sa madalas na pag-aaway ng aking mga magulang. Ito yung isang bangungot na paulit-ulit naming nararanasang magkakapatid. Ang tahanan tuloy namin ay punong-puno ng sigawan, iyakan at puot. Nag-ugat ito sa pagkalulong ng aking ama sa alak at ng aking ina sa sugal. Sa kabila ng lahat, kami pa rin ay nananatiling magkakasama. Mistulang mga paslit kami na umaasa sa bigas na aming aning kayamanan lamang, ngunit salat sa kahit kaunting ulam. Sa mga gabing wala nga kaming makain kundi isang pack ng noodles na pinapalabnaw sa tubig at asin, ang aming maliit na mundo ay mistulang bitag ng kahirapan at sakit. Isang gabi ay naimbitahan kami ng mga pinsan ko na makinuod ng sikat na palabas sa TV sa bahay ng aming tiyahin. Isa itong programa na nagsasalaysay ng kababalaghan. Partikular ang tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga namayapa gamit ang kung tawagin ay Ouija board at baso ng alak. Lumikha ito ng takot ngunit nagsimula rin ng isang pag-usisa sa aming mga murang isipan. Isang linggo matapos ang gabing iyon at habang naglalaro kami ng tagu-taguan, naisipan naming gawin at gayahin ang nakita namin sa TV. Kaya gumuhit kami ng Ouija board sa papel at ginamit ang maliit na baso na ginagamit ng aking ama sa pagtagay ng alak. So habang naglalaro kami, sinindihan namin ang kandila at ginaya ang mga salitang nadinig namin mula sa napanood na palabas. Tahimik ang gabing iyon. Wala nga lang kuryente sa aming baryo sa Nueva Ecija at ang kawalan ng ilaw ang siyang nagpalalim sa kadiliman ng aming eksperimento. Ngunit walang nangyari, pero iyon ang aming inakala. Naisip nga namin na maaaring biro lamang at walang katotohanan ang ipinalabas nila sa TV. 3 araw ang lumipas nang magsimulang mangyari ang hindi namin maipaliwanag. Katulad na lamang ng isang gabi habang ako ay tulog, nagigising ako sa pakiramdam ng matinding pagkauhaw. Pagtutungo na ako sa kusina, bigla na lamang akong mapapahinto. Paano ba naman kasi, Sir Red? 2 mapuputlang lalaki ang naroroon. Nakatingin lamang sila sa akin pero ramdam ko ang hindi maipaliwanag na galit mula sa kanilang pagkatingin. Ang kanilang balat ay kulay abo pero maputi. Sa ilalim nito ay may mga ugat na nangingitim at animoy nagbabaga. Hindi ako makagalaw at hindi rin ako makasigaw. Ang takot ay pumasok sa aking kaloob-looban at parang ang itong tumuloy sa kaluluwa ko. Tila kinukulong ako ng mga matang nanunuot sa kaloob-looban ng aking pagkatao hanggang sa tuluyan ko nang mabitawan ang baso. Sa tunog ng basag na salamin, nagising ang aking ina. Ngunit kahit anong tanong niya sa akin, tanging pagkutya at pagturo sa mga kaluluwang iyon ang naging sagot ko.
Nasa tabi ko siya, ngunit ako'y nag-iisa sa mga matang iyon. Lumipas ang mga taon ngunit hindi pa rin natatapos ang bangungot. Patuloy akong ginagambala ng mga nilalang na iyon at sa aming bahay na dati kong itinuring na kanlungan ay naging kulungan ng kanilang kasamaan. Napagtanto kong hindi lang ako ang biktima ng kanilang presensyang hindi namin ginusto. Ang aking mga kapatid ay dumaranas din pala ng kanilang sariling takot. Isa nga sa aking mga ate, gabi-gabi daw ay nakaririnig ng malalamig na bulong sa kanyang tenga. Parang paghinga din ng halimaw na nasa dilim ang kanyang naririnig. Isa pa sa aking mga kapatid ay bawat madaling araw daw nagigising na lamang siya sa isang awit ng hindi nakikitang nilalang na tila tinatawag siyang sumama. Habang ang aking kuya madalas ay nakakakita ng mga batang multo na patakbo-takbo sa bahay na animoy naglalaro. Paminsan-minsan ang mga ito daw ay dumudungaw sa gilid ng pinto at pinagmamasdan siya sa gitna ng katahimikan. Habang nagsipag-asawa at bumukod ang aking mga kapatid, ako ay naiwan sa bahay. Nag-iisang humaharap sa gulo at kadiliman. Patuloy akong binabagabag ng kanilang presensya hanggang sa tuluyan akong nakalayo sa pamamagitan ng pag-aaral at pagtatrabaho sa Maynila. Subalit kahit doon, sa tuwing ako'y uuwi sa aming probinsya, naroroon pa rin sila. Paulit-ulit nilang binabalikan ang aking panaginip at isang paalaalang hindi pa pala tapos ang lahat. Nasa isang laro na hindi ko sineryoso noon, may pinto pala akong nabuksan na hindi ko kayang sarhan. Ito ang aking kwento. Isang kwentong nagbibigay diwa sa katotohanang ang kaguluhan sa isang tahanan madalas tila nagiging pugad ng mga nilalang sa dilim. Mag-ingat sa anumang binubuksan sapagkat may pagkakataon na merong mga pinto tayo na nabubuksan at hindi kailanman masasarhan. Magandang gabi sa lahat ng mga solid Sindak listeners. Maging sa iyo Sir Red at Admin Clay at sa lahat na rin ng mga nais magbahagi ng kuwento dito. Pang-apat na story ko na po ito Sir Red. Ako pong muli si Del pero walang alagang salagubang. Ang storyng ito ay nangyari po sometime in 1978 nang makabili ng lupa ang magulang ko sa Las Piñas. Noong panahon na iyon, parang probinsya pa talaga ang lugar namin sapagkat hindi pa siksikan ang mga bahay. Gayunpaman, madami ang talahib, puno at mga lubluban pa nga ng kalabaw. A year after nang maipatayo ang bahay namin at alam ko ay 1 taong gulang na rin ako noon. Ang kwento ni nanay, isa pa nga lang daw ang kapitbahay namin noon habang kung meron mang ibang bahay ay malayo na talaga sa amin. Ang bakod pa nga po namin noon ay halaman at mga puno lamang at sa gilid namin merong puno ng bulak at doon daw ako madalas maglaro. Mga edad 5 o 6 pa lamang ako noon. Lagi daw akong nakikita ni nanay gayon din si Lola na animoy may kausap at kalaro sa tabi ng puno ng bulak at pagdating daw ng gabi, lalagnatin na ako. Yung panahon na iyon, meron namang albularyo sa amin na nanghihilot at nagtatawas din. Lumabas nga sa pagtatawas niya, may kalaro daw akong duwende at meron pa nga daw pong nilalang
nakahalintulad sa itsura ng isang kalabaw. Hanggang sa lumaki na ako at dumami na rin po ang mga tao at kabahayan at tinawag na nga pong village yung lugar namin. Lagi daw akong nagsasabi ng bigla-bigla ng, "Pasok, kain po tayo," kahit wala pong ibang tao. Nang sumapit na ako sa teenager years, may naririnig ako na tumatawag sa pangalan ko. Lagi kong nararanasan iyon at talagang hinahanap ko pa kung sino at saan nanggagaling. Tinatanong ko din nga yung mga kasamahan ko kung sino sa kanila. Nasa 20s na ako at nag-iba na ang boses na tumatawag sa akin at ngayon nga po ay mas naging creepy na. Sinasagot ko na lamang ng, "Oh, bakit?" Pero laging ganoon ang ginagawa niya. Tinatawag at binabanggit ang ngalan ko. Ang sabi ni nanay at ate, baka guni-guni ko lamang daw ang mga iyon. Hanggang sa sumapit na nga ako sa edad na 27. Habang nanonood ako ng TV noon kasama ng pamangkin ko, nang biglang may tumawag na naman sa aking pangalan at ang creepy nung voice niya. "Randel! Randel!" Matagal ko na ding hindi nadidinig yung boses at pagtawag niya sa pangalan ko. Tiningnan ko naman yung pamangkin ko sa tabi at sinabi kong, "Narinig mo yun?" At sabi niya ay oo. Naulit iyon at hinanap pa nga po namin. Umabot pa nga sa puntong lumabas yung pamangkin ko hanggang sa gate pero wala pong tao. 3 ulit ang ganoong pagtawag na nadinig ko nung gabi at maging yung pamangkin ko ay nadidinig din yun. Napatunayan ko tuloy na hindi talaga isang guni-guni yung naririnig ko. Pahabol lamang Sir Red. Wala na po ngayon yung mga nararamdaman ko katulad ng mga nabanggit ko. Lalo na nung nag-start na ako na magtrabaho dito po sa isang bar noong 2007. At yun nga po yung first story ko na sinend sa inyo patungkol sa cursed bar na may sinasaniban at nagpaparamdam na multo. Ang huling rinig ko, yung boses na tumatawag sa name ko sa bahay namin ay nung sinama ko yung girlfriend kong si Rose doon. Kahit nga po si Rose ay nadinig niya yung boses pero sa kanya umiiyak ang tono. Mismong sa tenga daw niya nadinig iyon. 1 week ang lumipas mula nang sinama ko si Rose sa bahay. Nag-away kami. At meron nga tulad sa nabanggit kong unang kwento, may nag-suicide sa bar namin. At katakataka na doon na po nahinto ang abilidad kong makadinig at makaramdam. Iniisip ko na lamang na baka umiiyak na yung tono nung nagtatawag sa akin sa bahay kasi parang may mangyayari sa bar. Ngayon ay 46 na ako pero paminsan-minsan din bigla na lamang akong nakakaramdam ng hilakbot. Ako nga po pala si AM, tiga Rizal, Nueva Ecija, at ang aking ibabahagi sa inyo ngayon ay ang naganap sa isa pong hotel and resort sa gawi po ng Pampanga. Nung time na iyon kasi Sir Red ay wala po kaming pintor kung kaya't kanya-kanya po kami ng kwarto na pinipinturahan. In short, kami na po ang gumawa ng sanay trabaho ng pintor namin. Yung una pong nakaranas ng kababalaghan ay si Jason. Ang sabi niya, habang siya nga daw po'y nag-a-arrange ng mga tiles na ikakabit o ididikit sa gawi po ng sahig, napapansin niya na may padaan-daan daw po sa likuran niya. Nakikita daw niya kasi ito sa refleksyon sa tiles. Nang mag-video call sa kanya ang kanyang asawa,
walang ano-ano ay sinabi nito na meron daw bata siyang nakikita na pasilip-silip daw at animoy nakikipaglaro doon sa pinagtambakan ng foam. Hanggang sa ilang saglit pa mula ng kanyang inignore ito, may nadidinig na daw na sumasapaw na nagsasalita sa video call ang kanyang asawa. Doon na kinabahan ang kasama kong si Jason. Matapos noon ay umalis na siya sa kwartong iyon at kwento niya sa amin ang nangyari. Ito naman pong nangyari sa akin ay kwento ko rin sa kanila nung akto na kwento na sa amin ni Jason ang nangyari sa kanya. Sa akin naman, ang nangyari ay habang nagliliha ako ng kisame, nagpapatugtog naman ako gamit yung aking app. Tuloy-tuloy ang tugtog noon sa phone ko nung time na yun. Pero ewan kung bakit nang isang sandali, pause yung phone ko na animoy merong gumagalaw. Bisit na bisit ako dahil hindi natutuloy yung tugtog kaya akyat baba ako ng akyat baba para lang pindutin yun. Nagmura na rin po ako dahil talagang parang iniinis at iniinsulto ako ng multo at maaaring yan din ang nakita nung asawa ni Jason nang minsan silang mag-video call. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.